guys, welcome back to my channel. It's me again, and so today magbebenta kami ng mga kalakal. Like itong mga bote na to. Bote ng alak, mineral, ng gatas. Kasi ang dami ng ano ni Dylan, mga gatas-gatas. So ito separate ko na siya kasi dito kailangan pag ibebenta mo is dapat naka-separate. So like itong plastic na to, dapat ang isang ganito is 50 pieces. So ito 50 pieces na to. So ayan guys, nilagyan ko na siya ng 50 pieces. Ito is 41. So 41 dadagdagan na lang natin. So ito is 41, diba? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. So 50 na siya. Balutin lang natin. And then ito, nilagyan ko na rin ito ng marker. 23. Malagay 23. Lagyan na lang natin. 24, 25, 26. 26. Ayun o, magbebenta na kami ng bote. So, isasama namin kayo guys sa pagbenta ng kalakal. Tara na! Dilan tingin sa vlog ni Mami. Ito. Hi guys. Yan o, snow na snow. Lamig. So ayun guys, kwento ko lang sa inyo no, dati nung nasa Pilipinas pa ako, excited ako pumunta dito kasi nag-i-snow dito. Hindi na yun ang pagdating ko dito, ay nako, hindi na ako makalabas. Sobrang lamig. Talaga. Super duper. Ngayon negative 38. Para talaga nasa freezer. Ayun guys, pupunta kami. Sabi ko nga sa inyo, magbebenta kami ng bote. At ipapakita ko sa inyo kung ano itsura ng botehan dito. Hindi siya yung sa ating typical na junk shop. Dito, makikita nyo mamaya. See you guys later. So, ito guys, yung mga aluminum cans. Ito naman yung mga plastic bottles. Mga tubig ni Dylan. So, ayan si Daddy, nagpa-Starbucks siya. Sabi ko, McDo na lang eh. Minsan lang naman daw mag-Starbucks. Bakit kaya nang lilibre si Daddy ngayon? Wala lang. No thanks. Kilala mo ba yan? 2 days. Yeah. Did you want to try it all? No thanks. Say hi to my vlog. So yan, nagtitinda siya. Siya yung sa drive-thru. So yan guys. Super rushed, which I'm happy about. I like it when it's nice and busy. I like to be occupied, so it's pretty nice. I enjoy it. That's good. Plus, in general, I like being in the drive-thru, busy or slow. I like to talk to people, so it's nice. I see. And I have some funny interactions too. Yeah. I have. You have a good service, sabi mo Daddy. Trying to sell me a bike through the window off the back of his truck, and sometimes I just get really great interactions. The other day, I had a guy give me a hat from his work and all that, so that was pretty cool. I like to talk to strangers. It's nice to meet you. That's a good service. Yeah. Napapalaban si Daddy ng English yan dito. Starbucks, ayun. You working full time here? Pardon? You working full time here? Yep. Yeah, I've been working here for a couple of years now. I've been here, I'd say about 2 years, maybe a little over so. So I've enjoyed it the whole time. I can confidently say I haven't had a bad day. I absolutely know what I do. I like to keep people with it, so That's good. which is I'm grateful for. Absolutely, I value being able to appreciate your work. I don't like to work places where I'm not enjoying myself because I don't find the point in staying anywhere. Yeah. I find if you work from home, you're not really getting the most out of your job. It's important to enjoy the work you do. Yeah. It's the most important that you enjoy what you're doing. Yeah. Thank you. Wala pa straw.
Thank you. Ano ba itong See ya. malamig na init? Have a nice day. Thank you! So, ito na nga guys. Nagpo-Starbucks si Daddy. You know, look. Medium lang naman to. So, yan. Alam nyo ba, dito lang ako nakatikim ng Starbucks. Sa Pilipinas, di talaga ako nakatikim. Kahit nga yung mga kape-kape sa McDo doon sa Pilipinas, hindi. Dito lang ako talaga nakatikim. Pero DQ nakatikim na ako sa Pilipinas, yung ice cream na ginaganon, yung binabaliktad. So dito pinapamigay lang yung mga ice cream. My goodness. Donation. Binibigay lang yung mga ice cream dito kasi pag may kilala kang Pinoy, binibigay lang katulad si Ate Alona, no? Yung ate-atihan ko doon. Kumari ko na rin kasi. Use the left lane to make a U-turn at 38th Avenue. Pupuntahin sa bahay, bibigyan ako ng ice cream na DQ. My God, nanlalaki pa. So, dating mula, no? Dito yung mga bucket, pagka yung bucket ng KFC, pagka sobra-sobra na Make a sa gawa U-turn. sila, tapos itatapon na, naabutan na ng closing, hindi nabili. Ay, naku, uwi na sa mga staff yan. Sa atin ako wala. So, ito na guys, yan nakikita nyo, White Court Bottle Depot. Diyan yung bentahan ng mga bote, mga kalakal. So, isasama ko kayo sa loob. So, ayun na guys, sasama ko kayo sa loob ng bentahan ng bote. So, first of all, ilalabas ko muna itong mga botelya na to. Ayan. Pero kailangan magmas muna tayo, no? Para sa safety na. So, ika lang ah. So, ayan. Yung mga botelya na ito. Dami. Magkano kaya abutin ito? Tara mo na. Ano ito isira dito guys? Ito nag-ila. Ganito yung itsura ng junk shop dito. Binibilang-bilang nila. Nag-ama ko. And then 26. no, the small one is 26. But there's a No, okay. yeah, and there's a large one, How many large ones? 2. And then there's a juice bottle. Papalaban ako dito eh. And how many in this one? I didn't count it. Count that one? Yeah. Ito yung loob niya guys. So guys, I got here. Yan. Pakita ko sa inyo kung nakamakano ako. No? Ayan o. Ito yung price. Yan. 10 bucks yung aluminum. Yan. So guys, ay nilipad. Nilipad ang pera. So I got $16.60 guys. Ganito yung itsura ng $1 dito guys. So ayun guys, dito kami sa Walmart. Yan, may bibilin kami. So ito yung mag-ama ko.
Nang. Hi. Ito na lang. Ito. Lobat na. Sayang. Saging. Bila ko saging. Saging organic. Ito na lang. Bibili namin si baby ng ganito kasi kumakain-kain na siya eh. So ayun na nga guys, tapos na kami pumunta doon sa bentahan ng mga bote, ng mga plastic. So ayan, pinakita ko sa inyo kung magkano ako, 'di ba? So naka $16.75 ako. So dun sa $16 na yun, makakabili ka na ng ay, gising pala yung anak ko, nakikinig sa akin. So, makakabili ka na ng mga prutas, ng damit, ng ulam, ano pa ba? Makakakain ka na ng McDo, ng Starbucks, ng basta sa $16 na yun, marami ka na mabibili din. So ayun na nga guys, $16 is katumbas sa atin sa Pilipinas ng mahigit siguro 500 pesos. So kapag naririnig nyo parang $16, parang ang mura, di ba? Pero pag nandito na kayo, parang mahal. Ako nga minsan parang 'di ba yung Starbucks $5, parang ang mahal-mahal na. Kasi makakabili ka naman ng kape ng $2 lang dito. So ayun, yung Starbucks mahal eh, $5. Tapos ang katumbas ng $5 sa atin, magkano ba? Kasi ang palitan ngayon is 39. So $5 times 39. So ganun yung presyo ng Starbucks sa atin ng kape, 'di ba? 200. So ayun, sa $16 na yun, ayun, marami ka nang mabibili. So, ayun ang kagandahan dito guys. Kapag nagbenta ka ng bote, syempre hindi naman ganun katulad sa atin mababa ang bentahan dito. Ang malaki eh. Almost ano, 'di ba? Nakita nyo nga 500, parang ganun katumbas kung sa Pilipinas. Pero pag sa atin nagbenta ng bote, piso, dalawa, ganun. So, kaya yung mga Pilipino rin dito, mga nag-iipon ng mga bote-bote, lalo sa mga fast food. 'Di ba maraming mga bote-bote sa fast food yung binibenta nila, iniipon tapos binibenta. So ayun guys. So ayun lang guys, wala na yata akong maidadagdag pa dito sa vlog na to. Siguro hanggang doon na lang, at ayun nga guys, pauwi na rin kami at hanggang dito na lang tatapos ang aking vlog. So kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please huwag mo nang kalimutang i-subscribe at ipindutin mo na rin yung maliit na bell sa katabing subscription button. So ayun guys, hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Bye bye. Umiiyak na yung anak ko oh.